Samantala, sa puntong ito makakausap po natin sa linyang telepono si Police Superintendent Lucilo Laguna Jr., ang hepe po ng Angono Rizal PNP. Magandang hapon po, Superintendent Laguna. Yes, sir. Good afternoon, sir. Apo, sir, makikibalita lang po kami dito sa investigasyon na ginagawa ng Angono PNP sa pagkamatay po nitong si Ozu Ong. Hello po. Hello? Apo, Superintendent Laguna, malinaw na po ang linya ko sa inyo. Hello, sir. Paki-ulit, sir, dahil hindi ko gano'n natin. Apo. Makikibalita lang po kami kaugnay po ng investigasyon na ginagawa ng Angono PNP, kaugnay po ng pagkamatay o pagpatay dito kay Ozu Ong, Yes, sir. Superintendent. Ayun, sir. Sa ngayon, sir, nag-convene yung namin, Special Investigation Task Group na na-create ng aming provincial director dito sa Rizal para doon sa para ma-address namin or ma-solve namin yung incident involving isang member ng Masculados. Hello, sir. Opo. At meron na ho ba kayong lead kung sino maaaring may kagagawan po nitong krimen na ito? Sa ngayon, sir, ni-research pa namin lahat po yung mga ibang mga tao na kasama nila nung victim para sakaling makakuha kami ng information para matukoy po namin kung sino yung mga perpetrators ng victim. Opo. Ngayong lumapit na po yung pamilya ni Ong sa NBI, paano po ang mangyayari na magiging takbo ng investigasyon? Ito po ba'y ipapaubayan nyo na sa NBI o meron po kayong sariling tuloy-tuloy na investigasyon na gagawin po? Tuloy-tuloy man po yung namin pag-iimbestiga namin na actually yung ang nabanggit ko kanina na nag-create po kami ng Special Investigation Task Group na para po matutukan po yung kaso ng isang biktima ng shooting incident. Kung mayroon pong lumapit sila sa NBI po, wala naman pong problema yan para magtulong-tulong po kami para sa isang objective na ma-solve po namin yung isang problema. Apo. Meron na ho ba kayong tinitingnan na motibo o yung unang mga reports kasi ang unang nabalita po ay carjacking. So ano po ang nakikita nyo na motibo? Tama ho ba yung anggulo na carjacking? Yes, sir. Ganito, sir, yung mayroon kaming tinitingnan po ang anggulo na hindi naman purely talaga carjacking yung nangyari. Marami kaming tinitingnan na factors na kinoconsider namin. Kung kaya nakita namin na yung incident ay hindi lang yun. Ang target talaga nila yung sasakyan pero hindi naman yun ang purpose nila. Patayin pa nila yung suspect. At saka yung mga suspect, yung victim, yung suspect naman ay hindi talaga sila organized group na mga carnapper dahil dun sa area kung saan nangyari ay hindi po pwedeng mag-standby yung mga carnapper doon dahil sa na po yun, subdivision na po na kung saan ay marami din mga tao. Opo. Sir, linawin ko lang, doon po sa binanggit nyo ngayon lang ay sinasabi nyo na hindi po anggulo ng carjacking. Pero nakikita nyo po na tinarget po yung sasakyan pero hindi po sinasadya yung pagpatay. Tama po ba? So, ano po talaga? Carjacking po o target po talaga takutin lang itong biktima? Ang nakikita namin, sir, sa ngayon, gusto lang po kunin yung talaga yung sasakyan pero hindi namin alam yung yun pa ang namin ni-research kung bakit yung tao ay nabaril at kinuha yung sasakyan. Pero yun nga, yung assessment ko ay hindi talaga sila carnapper na yun yung gawain na doon na mag-carnap ng vehicle doon sa area dahil yung area po ay malapit po sa guardhouse at saka maraming tao doon, wala pang nangyaring carnapping incident doon sa area na yon. Apo.
At yung anggulo din po na maaring kilala niya itong mga may gawa nitong krimen, ano po ang nakikita anggulo ng inyong mga Yes, tauhan sir. dito? Kasi sir, posible pong na kakilala niya dahil allegedly, sabi nung ng witnesses, bumaba yung victim tapos kung saan naghintay yung yung suspect. Tapos nung nagkasalubong na sila, bigla nang may narinig na putok yung witness at kinumander na yung isa sa mga suspect ay kinumander na yung sasakyan nila, siniwanan yung victim.